Court at Senate President Jesus Escudero. Nanisik ang mga mata matapos ang walang kwentang dokumentong isinumite ng Kamara sa pinakamataas na hukuman sa Pilipinas. Dokumento ng Kamara, hindi pa rin nakalagay ang pinagmamalaki nilang ebidensya, kundi ang nakapaloob ay pasaringan si Escudero at ang Supreme Court. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tila sobrang naging defensive ang atake ng Kamara kasunod ng kanilang isinumiting dokumento sa Supreme Court na imbis ang mga ebidensya nila ang isumite ay pinangalandarakan nila sa naturang dokumento na wala silang nilabag sa batas sa pagproseso ng impeachment. Dahil dito, tila mas malinaw pa sa sikat ng araw na wala pa talagang mabibigay na ebidensya ang Kamara para ipagtibay ang impeachment. May we know for the record, ano po yung naging tugon ng House dun po sa hininging information and documentation po ng Supreme Court on the impeachment case? Nilinaw ng House of Representatives sa Supreme Court na lahat ng naging actions ng House of Representatives ay ayon sa internal rules and regulations nito at ng konstitusyon. Yung tatlong impeachment complaints na na-receive ng December were acted upon within the 10 session day requirement of the Constitution. And the fourth impeachment complaint was acted upon also within the bounds of the Constitution as well, where we had 215 members of the House of Representatives signing before the Secretary General the complaint before it was transmitted to the Senate. And dun sa ibang matters that were asked by the Supreme Court, these were actions done within the internal rules and regulations of the House of Representatives, which fall under its legislative powers as a co-equal body. Ano po yung particular na response nyo po dun sa hinihingi ng Korte Suprema in relation with kung nabigyan ba ng opportunity si VP Duterte na sagutin yung po mga ebidensya na inihain laban sa kanya? Kung nasuri po ba ng mga House members yun pong mga articles of impeachment bago po pirmahan at i-transmit sa Senate? At kung ano po yung batayan ng kapangyarihan ni Secretary General para po wag i-transmit agad yung impeachment complaints sa Office of the Speaker? Sinisiguro ng House of Representatives na yung right to due process ni Vice President Sara ay natugunan sa buong proseso. At lahat ng mga naging actions ng House of Representatives ay pasok sa internal rules and regulations na ginawa nito regarding the initiation of the impeachment complaint. It is imperative also to recall that the initiation of an impeachment complaint lies solely with the House of Representatives. Yun po yung paliwanag nyo po dun sa binigyang diin ng House na meron pong exclusive authority on internal deliberations? Yes. Opo. Na lahat naman po yan ay ayon dun sa kapangyarihan ng House sa paggawa nila ng kanilang internal rules and regulations at pasok din ito sa kapangyarihan ng House of Representatives na binibigay ng saligang batas. Ma'am, sorry, pa-follow up lang din po, kasunod din po doon kay Ate Rose, yung tungkol sa 10 session days, para mas maliwanagan lang po, paano po ba Oo, yung system? according sa Constitution, nire-require na ang impeachment complaint must be included in the order of business within 10 session days, which was followed according to the schedule of the House of Representatives.
Can you elaborate lang po paano po ba, how it works yung one session day, second session day na May, natapos? may schedule naman ng sessions ang house eh. So, yung, yung, yung dates of when it fell, pasok siya dun sa mga session days. Wala lang sa akin yung detalye nung per complaint kung ilan siya per na session day. Wait lang, nasa ba? Pero iba po yung calendar days dun sa session days. Yes, magkaiba yung calendar days. Iba yung session days. Pag suspended ang session, hindi siya kasama sa session day. Kaya nga, I'm looking for yung listahan nung per complaint kung ilang session days siyang pumasok. But definitely, I think the first complaint was within 9 session days siya nung naipasok sa order of business. So tama ma'am, no? Kapag suspended lang, hindi pa siya counted as one session day, dapat adjourned, tama? Yes. Thank you, Rose. And sino pang next? Si Lenesca again. Go ahead. Sorry. Clarification lang po dun sa session days. So yung first 3 po, na complaints, lahat na aktuhan within 10 session days. Would that be correct? Yes. All of them were acted on within 10 session days. Meaning po na calendar, tama po. Na UB. Nalagay po sa UB, tama po. They were transmitted to the Speaker of the House and included in the order of business within 10 session days. Okay po. Sa yung second po, ma'am, you mentioned na yung the circumstances surrounding the filing of the impeachment, lahat according to internal rules and regulations. Tama po ba na in accordance din sa internal rules and regulations of the House na decision po ni SecGen kung is decision po kung ire-refer sa Justice Committee or hindi ire-refer sa Justice Committee? That was not said in the pleading filed. All that was said that all matters that were conducted in the initiation of the impeachment proceedings were done in compliance with the internal proceedings of the workings of the House. Kung parang kung yung naaktuhan po yung tatlo. So kasi ang contention po ng House, 'di ba, if I remember it right, hindi na initiate yung tatlo kasi hindi naman siya na refer sa House Committee on Justice. So nandun po ba yun sa Hindi. complaint? Sa Yung complaint, tatlo sa kasi, answer. ano na siya naging moot na siya because of the fourth complaint eh. So they were archived. Yun yung kwento nun, diba? 1, 2, 3, and then may fourth. When they were transmitted and included in the order of business, they were later on archived because it became moot due to the fourth complaint. Thank you, Marian and Lenesca. Gablalo from Philippine Daily Inquirer. Go ahead. Sorry, clarify ko lang kasi sabi niyo po na-calendar po yung tatlong complaints. Nasa OB po siya. Order of business. Within 10 session days. Kasi ma'am, naalala ko lang, kaya ako lang may tatanong. Kasi nung February 3, na-interview po namin si SecGen at ang sabi niya, ito po yung quota, it's still with me but we have to act on it this week. We will act on it this week, itong week ito ang deadline. Ibig sabihin, nasa kanya pa po yung tatlo. Ang hinihintay niya po kasi nun, yung pang-apat po na complaint. Ibig sabihin po ba, between February 3 to February 5, naibigay siya kay Speaker and then si Speaker pinakalendar po agad? Let me review my notes on the schedule kasi wala pa ako niyan during that time, no. Ang naalala ko na they were acted upon on
within the 10 session day requirement by the Constitution, which all were on February 5. So ibig sabihin po, February 3, kasi nakausap namin si SecGen, nasa kanya pa raw po yung 3. And then February 4 po na ipasa kay Speaker. I can only speak based on records. Apo. Yun lang yung pwede kong i-discuss eh. Technically, kung yung mga naging statements po ni SecGen, I understand na meron mga naging previous interviews, but I can only speak based on records. In the record show, ma'am, that they were on... That all impeachment complaints were compliant with the Constitution and the internal rules and regulations. Okay, ma'am. Thank you, Gab. Next is Mavic Trinidad from Abante Radio. Good afternoon po. Technical lang po itong question ko. Ang proseso ho ba ng pag-i-invite, kahit hindi pumunta, ini-invite? For example, si Senator Bato, nagpasabi na siya na hindi siya pupunta. Si VP Sara, of course we know, hindi na siya pupunta. Pero meron pa rin ho ba silang invitation? Hindi ko sure, pero yes, kasi bilang as the Vice President and a Senator of the Philippines, yes, I understand they were also given an invitation. I don't know if they have confirmed formally that they will not attend. I think meron namang may confirmation, di ko lang sure. So, but yes, they will still be invited and they were invited. Thank you po. Thank you, Mavic. Kenneth Basilio from Business World. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, sa LEDAC naman po tayo, no? As we are a week away from SONA, nakapag-compile na po ba yung House ng mga priority bills na balak na ito i-submit sa LEDAC for inclusion sa CLA? For priority bills kasi, we have to wait for the organization of the House. It will then, dun pa lang magkakaroon ng discussion ang House leaders and party leaders on the priority bills that will be submitted. So, we will await by after July 28. So after July 28 pa yung magiging formation ng LEDAC to deliberate kung ano yung Pagkakaintindi ko, not necessarily LEDAC, pero for the House priorities, dun madidiscuss after the organization. So it's safe to say wala pa tayong draft sa ngayon? Wala pa. Although of course, the members of the House already filed their own personal priority bills, such as Speaker Martin and other members of the House of Representatives. But the House as a whole, the priority measures of the House as an institution will later on be discussed after the organization. Okay, and on the budget naman po, when will the House receive nga po yung proposed 2026 budget from the executive? And is the chamber in talks with DBM po ba for coordination and preliminary review prior to its submission to Congress? I will have to check on that. Wala pa ako nung information kung meron ng official transmission ng budget. Parang, kasi normally after SONA naman nangyayari siya. And we expect na a few months after SONA, magsa-start na rin yung mga deliberations on the budget. Okay, and ano po yung mga naging hakbangin ng chamber to ensure that it is prepared and its lawmakers are prepared to tackle the budget budget talks po? Well, by July 28, dun pa lang magkakaroon ng organization. So, dun pa lang natin mako-confirm sino-sino ang magiging chairman and members of the Committee on Appropriations. But
all members of the House are always welcome to participate in the budget deliberation. Time and time again, yan naman ang nangyayari. And under the leadership of Speaker Martin Romualdez, mas nakita natin na mas binuksan ang budget deliberation, not just to all members of the House, but also to the public. I am confident that the House of Representatives in the 20th Congress will again are very prepared to tackle the budget for the 2026 GAA. Okay, and the last question na po. Ano po yung mga sectors na tinitignan ng chamber na bibigyang prioridad pagdating ng budget deliberations po? May nakikita po bang key sectors? Again, I cannot answer that with specifically. We will all have to wait until the organization on the July 28th para makita na lahat ng mga magiging priorities ng House through its party leaders and House leaders.